Himpilang walang kinikilingan, mata ng publiko, boses ng mamamayang Pilipino. Ito ang inyong tagapaghatid ng balita saan man sa mundo. Radyo Magnifico 97.8. Narito na ang mga balitang tinutukan ng Ulat Bayan, ang mata at boses ng mamamayang Pilipino. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig ngayong araw. Nakatuto kayo ngayon sa Ulat Bayan. Dito lang sa 97.8 Radyo Magnifico. Ang himpilang walang kinikilingan, ang mata ng publiko at boses ng mamamayang Pilipino. Ako ang inyong kakampi, Angelo Arelleta. At ako naman si kakampi, Phoebe Santos. Sa ulo ng mga balita. Inilunsad sa 12 probinsya ang programa kontra sa chronic kidney disease. Mayor ng Pampanga namigay ng scholarship allowance sa mahigit 5,000 estudyante. Santa Lucia Mall sa Cainta, Rizal may palibreng show sa buong December. Programa kontra chronic kidney disease inilunsad sa 12 probinsya. Para sa detalye ng balita, tinutukan ni Jenrick Cuevas. Nilagdaan nila Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., AstraZeneca Philippines President Lotis Ramin at former President ng Diabetes Philippines na si Dr. Francis Pasaporte ang Memorandum of Understanding na layuning palawakin ng Addressing Complications Today through Network of Warriors o Act Now para sa chronic kidney disease. Ayon kay Abalos, layunin ng programang Act Now na pigilan at solusyonan ang mga posibleng komplikasyon na mararanasan kapag napabayaan ang diabetes at ang hypertension. Kabilang sa mga probinsya na isinama sa Act Now ay ang lalawigan ng Quirino, Aurora, Cavite, Quezon, Sorsogon, Iloilo, Cebu, Zamboanga del Norte, Agusan del Sur at Sarangani. Matutulungan ng Act Now ang mahigit 1 milyong tao sa 12 probinsya sa pamamagitan ng libreng access sa urine albumin creatinine ratio. At yan ang balitang aking nakalap, Jenrick Cuevas para sa Ulat Bayan. Maraming salamat. Para sa ibang balita naman. Mahigit 5,000 college student nakatanggap ng scholarship allowance. Para sa detalye ng balita, tinutukan yan ni Adrian Martinez. Nakatanggap ng allowance sa mahigit 5,000 college students sa Apilit, Pampanga mula kay Mayor Jun Titangco. Ayon kay Mayor Titangco, ang scholarship na ito ay maaaring ipangdagdag ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Matatanda ang sinimula ni Titangco ang pamimigay ng scholarship noong 2018 para bigyang prioridad ang mga estudyanteng nasa kolehiyo na nais makapagtapos. Ayon naman kay Jillian Lakian, isa sa mga nakakuha ng allowance, 2,000 ang kanyang nakuha mula sa mayor ng Apalit at ginamit niya itong pangdagdag sa kanyang mga ekstrang bayarin sa paaralan. At ang kalahati naman ay ibinigay niya sa kanyang magulang. Yung scholarship na natanggap ko kay Mayor, kalahati doon binigay ko sa parents ko because parang it is a way then to acknowledge their effort na pinag-aaral ako right now, and yung kalahati na yon nilalagay nila sa tuition ko para makapag bigay din ako ng something for my education, and then yung kalahati naman is for my additional education, yung parang mga extracurricular ko din na kailangan for school. Dagdag pa ni Lakian, malaki ang pasasalamat niya kay Mayor Titangco dahil simula pa nang siya ay first year college, may inaasahan na siyang tulong mula sa gobyerno. At yan ang mga balitang aking nakalap mula rito sa Apalit, Pampanga. Adrian Martinez para sa Ulat Bayan. Maraming salamat. Huwag kayong aalis dahil nagbabaga pa rin ang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Nak? Nak! Kunin mo yung binili kong pamahid! Ang kati ng mukha ko eh! Ito po na. Hala, Nay! Yung mukha niya namamaga. Naku! Baka dahil dun sa binili kong panghilamos online! Hala, Nay! Baka di FDA approved.
Para po malaman natin kung FDA-approved ang isang produkto, tumungo po tayo sa FDA website o sa verification.fda.gov.ph. Maging mapanuri po tayo sa mga binibili nating produkto. Siguraduhin na mapapagkatiwalaan ang mga shop at seller na mapagbibilhan natin. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 97.8 Radyo Magnifico. Daman nyo na ba ang simoy ng Pasko? Ikaw ba, partner, dama mo na ba? Damang-dama ko na nga. Dahil dyan, para sa mga gustong mag-Christmas shopping, merong paandarang isang mall sa Cainta Rizal para sa inyo. Santa Lucia Mall sa Cainta Rizal, tuloy-tuloy ang pag-i-entertain sa kanilang mga mamimili. Isa na dito ang kanilang sikat at dinadayong taunang musical Christmas special. Hinango sa Disney film na Encanto ang kanilang tema ngayong taon na pinamagatang La Familia. Maswerte nating may interview ngayon ng partner. Ang kanilang musical director at choreographer na si Jay Loreco. Magandang umaga sa inyo! Bali, saan po ba inspired ang inyong Christmas special o itong libreng show nyo? May history po ba ito? Binabalak namin Mamma Mia. Kaya lang, medyo pangmatanda din. Or, since nung first namin, puro employee pa lang nagsayaw ng Frozen, baka ibalik namin yung Frozen. Ilang buwan nyo itong pinaghandaan? Yung rehearsals mula October, first week, yun, hanggang first week ng December, yun, start na ng show. Pero yung preparation, siguro months before pala, syempre, kailangan mo na i-prepare yung mga music, yung lyrics, di ba? I-research mo na siya para hindi ka magmamadali parang during rehearsal. Alam mo na yung gagawin. Ilan pala yung mga performers nyo dito at saan nyo sila mga kinuha? 30 ang max performer kasi ng stage. So yung mga lead cast, usually mga kasamahan ko before sa club mo, yung iba naman sa mga nagpa-perform sa bar. Tapos yung the rest, employees ng Santa Lucia. Pero yung pinakamadami sa isang dance group sa Marikina. Nabanggit mo yung sa empleyado rin kayo ng Santa Lucia kumuha ng performer. Bale, ano yung mga trabaho nila sa Santa Lucia? Yung work nila dito, karamihan, nasa maintenance department. Pinupisan kasi nito, before, lahat ng show namin, puro taga-maintenance lang. Walang ibang staff, walang ibang dancers, kundi maintenance crew lang. Tapos, nagpapa-audition, parang nila yun para makita mo naman yung mga talent ng empleyado. Wow, ang galing! Parang hini-highlight nyo pa rin yung empleyado ng Santa Lucia Mall. Okay, so last question na po. Ngayong taon, ang tema nyo ay Encanto. Next year ba, ano yung aabangan ng mga sumusubaybay talaga sa inyong taunang Christmas special? Kumbaga, partner, kung may pa-spoiler ba sila, ganun? Oo, yung pa-sneak peek. Meron ba kayong ganun? Meron. Yung nag-start ito, 2013. Nag-start siya bilang hinahanapan kasi ng kung paano gagawin sa fountain area. Kasi for the past few years, mula nag-start Santa Lucia, yung fountain area, display lang siya. Yung mga Christmas display, ganyan. Gusto nilang medyo may gumalaw. So, balak namin before, kinontak ako nung isa sa mga boss ng Santa Lucia, kung pwede siyang lagyan ng mini show lang para gumalaw lang instead na palaging puro design, yun lang, mga props. Nilagyan daw ng konting mga dancers. Maraming salamat, Miss Reiko. At yan ang mga balitang aming nakalap sa araw na ito. Muli kaming babalik bukas para sa panibagong maiinit na balita. Muli ako ang inyong kakampi, Angelo Rilleta. At ako naman si kakampi, Phoebe Santos. Isang maganda at mapagpahalang araw sa inyong lahat. Huwag kayong aalis dahil susunod sa atin ang inaabangang kuya ng bayan na si Kuya Josh sa kanyang Kuya, Anong Storya?
At sumayin nyo ang mga balitang tinutukan ng buong pwersa ng Ulat Bayan. Dito lang sa 97.8 Radyo Magnito.